morning, guys! So, it's a Friday morning. So, katatapos ko lang ulit ng trabaho. Tapos, weekend off. So, Friday, Saturday, Sunday ang aking off today. This week. Share namin sa inyo yung Uber Eats. Kasi si Denmark, register siya sa Uber Eats. Ang kagandahan niya is, nasa iyo yung oras mo kung kailan mo lang gustong kumuha ng order. And pwede mong piliin yung lugar lang ng pagdi-deliveran mo. Diba? Tama ba ako, honey? Pwede kang kasi parang yan magma-match dun sa area mo kung saan mo gustong kung saan mo lang gusto umikot. Tapos, kasi nasubukan ko na siya first time. Nung una, medyo nahihirapan ako. Kasi, hindi ko alam kung paano kinukuha yung mga order kasi nga, hindi naman katulad dun sa atin na dito, parang nahirapan ako kasi may yung mga order kasi hindi pa naman ako nag-try ng ganun nagtrabaho ko, nagganyan ako sa Pilipinas, Uber yung passenger naman dito. Yung sa mga food about sa food delivery, hindi ko alam. So, yun, nasa sayo kung gustong i-accept lahat. Kumbaga parang halimbawa sa McDonald's, merong customer doon, merong nag-order doon, tapos so yun, yung una kong biyahe, naka 6 trips ako. 6 trips na 6 na customers. Ang kinita ko doon is $31. So for 2 hours, may mga dinecline pa ako kasi medyo palayo na lumalayo na. So gusto ko dito lang sa banda sa amin. So yun, naka $31 tapos naka 40 kilometers kasi ang ginagawa ko, nilag ko yung mileage ko para at least nakikita ko kung yung expenses ba. So yun. Paano mag-register? Register ka lang, mag-download ka ng application na Uber Eats, tapos mag-upload ka lang nung yung license, tapos yung car registration, tsaka yung yung insurance. Tapos same day lang yon. Tapos i-background check ka din nila yung sa yung sa driver's abstract. Kung meron kang kung may mga previous violations ka, yan. So yun, yun lahat yung gagawin na background. Tapos yun, naghintay ako yung buong process ng registration hanggang sa pwede na akong mag-online, kumbaga pwede na akong tumanggap ng customer. Umabot siya rin ng parang almost 1 week. Kasi kumain siya ng weekend So siguro mga 4 to 5 days yun total. And then yun na, nag-start na ako mag-online. Simula dito, kumbaga doon sa application nila, nandun na yung napansin ko lang, siya parang dun sa mga restaurant or dun sa lugar na madaming mga restaurant, dun siya nag-red. Nag-red, ibig sabihin, kumbaga nandun yung siguro mas madami kang client, customer na makikreceive pag nandun siya. Yung mga umorder dun sa lugar na yun. So, kaya doon ako pupunta. So, yun, nakaka-receive ako ng dalawang customer na order, ganon. Tapos, ang kagandahan pa nun, yung pag-okay siguro, pag-deliver mo, okay, nagbibigay sila ng tip. Tapos, ako ginawa ko nun, para, meron kasi kami, di ba, nagka-camping kami, meron akong Colemans. Wala pa akong bag na malaki. So, yung mga dinideliver ko, dinala ko yung Colemans ko na ganon, na cooler, doon ko nilalagay. Para silyado pa din, para paghatid dun sa mga dinideliveran, okay pa din. So, yun lang, maganda. Ngayon, yun, gusto sumama nila. Yun ang kagandahan pa, pwede mong silang isama.
yung family mo, di ba? So, tumigil, Kasi, oo, titigil ka lang. pupunta kang bandang Avalon, eh, doon muna kayo. Deliver muna kayo. Oo. 1 hour or 2 hours. Tsaka, yun nga, nagtinry ko to kasi, yun nga, sabi ni Ani kanina, hawak mo yung oras mo, and then, gusto namin itry kung, kasi may kakilala kami na gano'n na, kahit makuha mo lang yung pang bi-weekly ng hulog na sasakyan, insurance, ganyan. Pwede mo siyang makuha, kumbaga. So, kumbaga, yun nga, kahit yung free time ko, na yun, pwede silang sumama. So, talagang magandang, extra income talaga. So, yun. So, yun guys, nagpe-prepare lang kami. Maya-maya, alis na rin kami. Samahan namin si Denmark Buyumahe. And i-vlog natin para meron kayong idea. Maganda pala bumiyahe. Ito. Maganda daw, sabi dun sa Uber Eats. Pag mga lunch break. Magla-lunch break tapos sa gabi. Kumbaga yung mga time ng mga kainan. Para mas madami yung customer. Kasi syempre mag-order sila. So mas madami. Mas madaming nag-order. So yun, samahan nyo kami mamaya. I-vlog namin. Yun, si Zachary lang siguro yung masasama namin ngayong umaga kasi si Zion nasa school pa. And yun, mas madaling pag-isa lang yung kasama namin. Tsaka kasi baka mainip eh. Diba? So, yun lang, try namin mamaya na para ma-share namin yung kung gusto nyong kumita ng extra dito sa Canada. Okay din kasi parang mako-cover din niya yung yung maintenance ng sasakyan. So kung meron kayong papagawa sa sasakyan tapos nag-Uber Eats kayo, pwede niyo i-keep yung receipt and pwede siyang i-send sa Uber Eats para ma-cover nila yung expenses the same as pag nag-file ka. Oo, tsaka yung yung tax filing. Oo, and yung ng sasakyan, yung mileage. So pwede nyo siyang yung gas, pwede yung gas. So yun, ipulin mo na yung mga resibo ng, and tingin ko kukumpitin lang naman nila yung total mileage mo eh. Simula nang umpisa ka for the whole year, and then kukumpitin nila yung per liter per kilometer, di ba? Bawa yung sa amin 1 liter 10 kilometers. So yun, kaya yung sa amin kinumpit ko nung kumita ako ng $31 kung kesa nasa bahay ka, di ba? Tapos 40 parang naggas ako ng $4, so kumita ako ng mga $25. So yun, pwede na. Ang objective lang naman namin is makuha namin yung bi-weekly. So kinumpute ko kasama gasolina based doon sa average na kinita ko for 2 hours. Pag kailangan maka 16 hours ako for the 2 weeks para makuha ko yung pang bi-weekly tsaka gas. So yun, samahan nyo kami today. Mamaya ulit. Guys, palis na kami. Si Zachary. Nagpe-prepare na kami. Time check, 11 o'clock na. So, malapit ng lunch time. So, yun daw yung mga magagandang biyahe. So, sasama kami ni Zach. Sama kami ni Zach sa biyahe today. Yun, Just wear your Crocs. Where my poopy? very, ngayon foggy and rainy day. So, hopefully, yung mga tao ngayon gustong nasa bahay lang at magpa-deliver. Kasi hindi siya sunny. So, yung mga tao ngayon, nasa bahay lang sila. So, yun. So, yan yung labas. Umuulan siya. Yung sasakyan. Yung sasakyan.
So, Mommy, I'm gonna show you. natin sila. Put on your ano na Crocs. Where na your Crocs? No need, because Kuya Zion is still in the school. But I see him. Natin yung jacket niya. I see. Wala siya dun, anak. Oh, But I said he's up there. no. Sige na. He went for school. No, other side. Yan. No! Yung susutin natin today. So, ganun tayo. Mommy, kami. Ayan. Mag-ano na lang ako. Ito. I'm trying to put this on. Tayo ng shoes. Gusto ko ito shoes na to eh. Yan. Comfortable lang siya. Yan siya. Yan. Put on your Crocs! Yan o. But it's gonna be good. Sige na. You will not be cold. Natin. Ito na yung ano namin. Tayo, umuulan. Pero hindi siya ganun kalamig. Positive ngayon ang ano, temperature. So, ito na tayo sa sasakyan. Tingnan natin kung paano mag Uber Eats sa Denmark. So, yon. Ito yung dala-dala ni Denmark kapag nag-Uber Eats siya. Yan. So, meron siyang Coleman's. Diyan niya nilalagay yung order. And yon, kung may maliit lang. Bag. Yung gamit niya sa lalagyan. Kasi wala kami makita yung yung malalaki na ginagamit ng mga yung mga pang lalagyan ng food. So minsan kapag ang dito sa may McDo, malaki yung mga nila, so hindi magkasya sa maliit lang na lalagyan. So yung Coleman's yung bit-bit niya para ma-preserve yung lamig or init. And yan. Kung kailan, ano na ngayon? March 20. So nagsusulat daw siya ng mileage. March 21 ngayon, no? So ang mileage natin is 107 149. So yan. Tapos so yan, nilalagay ko yung mileage, tapos kung nakailang hours ako, nakikita naman yung hours na to sa so nakikita to sa Uber Eats app. So yan, syempre bago tayo mag-start, pray muna tayo. Connect mo tong kasi para makikita dun sa makikita sa monitor yung kung saan pupunta. So ayan, so ready na Han? So ayan, ito yung application Uber. Isang beses pala ako so ayan, mag-ano na tayo. Go! Unable, why? Yun. Kailangan mo na kada magse-selfie ka. Ewan ko, yung ganito din ako nung una kala ko isang beses lang yan So, yan. Tsaka na ako nag-online. You're online yan. Ngayon, nag-ano na siya. Finding trips.
Tapos yan yung mga hut, ayan yung mga stores. Dito tayo. So maghahanap tayo ng ano. Maghahanap siya ng customer. So habang nagpapainit tayo ng sasakyan. So ito yung last time to eh, yung last trip ko nung March 14 pa yan. Finding trips. So wala pa. Picturean ko lang yung ano ko, dashboard. Nasa red zone. So tambay lang muna tayo dito, tingnan natin kung meron ano. Kasi nandito na tayo sa red zone. Kasi mamaya hindi naman dun sa ano eh. Hindi pala ako uminom ng ano ko, maintenance ko. Yan o, $6. Davidson Place, St. John's. Sige, accept natin na $6. Head to your pickup at Harvey's 699 Torby Road. So, may tinanggap na si Honey, guys. $6. Pick-upin na natin. Huh? No. Just ahead, turn right on Torby Road. So, yan na. So, ito yung cellphone ni Denmark nakakonect sa CarPlay. So, yan na. So, susundan natin yan. Tayo sa restaurant. So, meron na tayong isang customer, guys. We have one customer. So, we're heading that way. Sa Harvey's. Parking at the restaurant. Yan, sabi niya, find parking at the restaurant and ask for Uber Eats. Order customer name and order. Ayan, antayin natin si Denmark. So, kukuhanin na niya yung order dun sa ano, sa loob. Ito yung ano, guys, yung Harvey's. So, yun. So, dala siya ng maliit na bag. Kasi kung konti lang naman yung order. Burger lang. So, yun, hindi sinarado ni Denmark yung ano, pinto. Sa, can you close your door? Can you close your door? Stand up and close it. Okay. Yan. I can't see it all. Yan yung ano, Harvey's. Doon na si Denmark. Antayin natin siya, guys. Lagi ka na dyan sa loob. Yan na yung order namin. So, kailangan i-confirm mo din kung tama yung mga in-order. So, kailangan, naka-sealed na naman, pero, yan, double check lang din. Pero hindi mo pwedeng open yung sealed. So, yan, i-verify yung order. So, be-verify na natin yung order. I-confirm po din, order verified. Complete pickup. So, pupuntahan na natin kung saan natin dadalhin. So, yan yung ating ano. Zach, careful na. Daddy, I just... Navigate. Daddy, I just... So, saan ito papunta? Torby Road. Malayo ah. Portugal. Wala yung bahay niya. Oh, he. Look at it.
Hanggang saan pa siya? 2 kilometers. Papuntang ano? Bannerman? Papuntang Layo nun na. downtown. Talagang ano kami? Ano ba tawag nito? Road trip. Kami ay road trip, pamilya. Nakakatuwa lang din. So, tara na. Ihatid na natin yung pagkain niya. Na okay din. Kasi at least Sulit. oh, Oo. So, may inad pa yung umorder kanina, guys. So, meron nag-pop up ulit sa cellphone ni Denmark na meron pa siyang in-order sa ibang restaurant. So, yun, inaccept din niya yun kasi para ano din, sulit din yung biyahe namin papunta dun sa kanya. Kasi medyo malayo din eh. So, same customer. Same customer, may in-order pa siyang isa pa na pagkain sa ibang restaurant naman. So, inaccept na ni Denmark yun para isahan na. Yan, so, downtown. Ang ano lang, medyo maano lang kasi itong gamit nating sasakyan, medyo syempre malaki. Mas malakas sa gasolina. Malakas sa gasolina. Tama siya. Oo. So, pero kung mga sasakyan mo lang, mga maliliit lang, panalo. Kasi sa konsumo. So, ngayon naman, siguro naka ilang kilometers tayo. Hindi naman magkukonsume to ng 1 liter. So, okay na rin. Kita tayo ng $10. Nakakatuwa din. Enjoy. Pag may mga nagpa-pop up, kakatuwa. Yun. Lalo ngayon, wala rin naman kaming mapupuntahan kasi tingnan mo naman yung weather, oh. Ano eh, umuulan, hindi maganda yung weather. Pero siguro kung maaraw to, mas maganda syempre magpa-park ganyan. Pero yan, productive day lang tayo ngayon. Tayo'y mag Uber Eats. So nandito na tayo guys sa Wendy's. I'm gonna show you what this means. Mommy! Yes! This is me. Okay. I'm the winner. Okay, I'm talking na. Sige. So, yon nasa ano na tayo, nasa Wendy's. Dito maraming order. Linipat na ni Denmark yung unang order dun sa may loob nung cooler. And yon ginamit niya ulit yung maliit na bag for pagkuha ng order dyan sa Wendy's. Tapos lalagay niya ulit dyan para ma-preserve yung init. Kasi maganda kapag dumating sa customer, mainit pa din yung food nila, diba? So, yun. Tayo natin si Denmark. So, guys, na-deliver na namin yung unang order. Magkaiba pala yung umorder. Pero magkalapit lang. So, ito yung bahay, guys. Yan. Na na namin. So, ito yung isang order sa Wendy's. Yung sa Wendy's, malapit lang din dito. So, yun na yung next nating pupuntahan. Yan. Punta na tayo doon. Malapit lang yan siya dito. So, tara. Samahan niyo kami. Dapat drop at the door na eh. Kasi nalobong niya na. Gugutom na siya. Ano din pala siya. Leave at the door. Leave at the door. Okay, usually yung mga ganon. Wala. Anong street to? McKay. Yan na. Yes. You're good. Turn right on Shaw Street, then turn right on Hamilton Avenue. So, punta tayo dito sa
Maganda talaga pag may malaki kang bag, no? Turn right on Hamilton Avenue. Yan. Ito natin, malapit lang naman. Are you flying the... No, I'm just watching. Using the left lane, turn left on Simmons Avenue. Sabado, ang pinadideliveran niya naman kung sino yung unang nag-order. Oo, so siya na yung mag-iisip nun. Ikaw, susunod ka na lang. Papunta na tong ano, punta ng Kenmont to, pag diniretso. Meron kang tip doon sa kanya? Ay, hindi ko pa malalaman. Nalalaman yan sa end of the day. So titingnan natin diba nung mamaya. nakaraan, sabi ko sa'yo 26 lang. Tapos kinabukasan naging 31. Doon pa pumapasok yung mga tip. Siguro pag na-deliver mo on time, tapos mainit pa. Walang negative. Hmm. Kumbaga maganda din yung mga nagli-leave ng mga reviews. Kasi kapag maganda yung review mo, baka may parang In 600 meters, turn right on Pennywell Road. madami siyang i-ano sa'yo. May mga ganun din siguro. Kumbaga, mas may tiwala na sa'yo yung app. Dito malapit dito yung mga orderan ng mga Tim Hortons eh. Nakaabot ako dito last time. Daddy, look at Ito, ano na to? Turn right on Pennywell Road. Yan, malapit na tayo guys. Number 291. Dito na tayo. Hindi pa. 301 pa lang. 301 yan. Sana Drop off. Hillary B says, leave at door. Please leave next to 297. door under mailboxes. The door swings outward. 295, Thanks. 293. I thought I'm gonna order. Ito, 291. So, nandito na tayo guys. So, Note, tingnan natin. please leave next to the door under mailbox. Okay. Saan yun? Yan ang mailbox nila. Next to the door. So, yan yung ano. Swings outward. Ano yung swings outward? Yung pinto niya, swings outward. Kaya wag mo iiwan sa harapan ng pinto. Okay. Kasi hindi niya mabubuksan. Okay. So, yan. Kukunin na ni Denmark yung ano. Andito yung drinks. What's the problem? Ingat. Mommy, coffee. Coffee. So, yan. So, yung may instruction na ano, na may instruction na ano niya, yan, iiwan dyan.
So, yan, pipicturean niya yan. Yan. Para i-send dun sa ano. So, yan na. So, okay na. Na-i-deliver na. So, guys, andito na kami sa bahay. So, yun, 2 hours. Sumama kami sa biyahe ni Honey sa Uber Eats. So, ano tayo, 6 na trips. So, 6 na trips tayo. Mamaya, tanungin natin sa Denmark magkano yung kinita niya sa 2 hours. Pero last time, nag 2 hours na rin siya. Ang total ng kinita niya sa 2 hours, magkano, Han? Yung total nakita mo sa 2 hours before? So, 30 yon kasama na yung tips for 2 hours. So, ngayon, yung 2 hours namin, check namin mamaya. So, depende din kasi talaga. Maganda sana yung, kada trip nyo may sumasabay. Kasi maganda yung ganun eh. Para hindi lang isa yung punta mo dun sa I guess talagang maganda kapag mga rush hour talaga yung mo, trip. Para kapag yung isang trip mo, maraming orders sa lugar na yon. Tapos magkakalapit yung lugar ng pagdedeliveran. So, yun guys. Mamaya ulit update ko kayo kung magkano. So, guys, yung update, yung total na kinita today is 30 kasama na yung tip. Sa akin yan. So, yan siya, 30. So, for 2 hours, kumita tayo ng 30. And, yung payout nito is, magkano? Kailan pala yung payout? March 24. So, yung payout niya is March 24. Yun. Tapos, pag sa yearly, pag magpa-file ka na ng tax, i-file, mo yan. Kasi, walang tax yan eh. So, ikaw mismo magpa-file ng tax dun sa, ikaw mismo magbabayad ng tax for the whole year. So, kaya ang advice is, magpaano ka sa mga professional na nagpa-file ng tax. Kasi, yung mga sa maintenance mo, yung sa gas, pwede mo din yan ipasok. Oo. Paggawa ka ng sasakyan, di ba? So, katulad ko, gagawa ako ng brake pad. So, yun. Papasok namin yun. So, yun lang guys. Isa sa mga pwede nyong gawin to have extra income dito sa Canada. Kung gusto nyo ng own time nyo, gusto nyo ng pwede nyo kasama yung family, and yun, kami lagay nyo si Sak, hindi. yung pang extra income lang naman na So, yun, sana may may napulot kayo dito sa vlog namin today. And it's sunny day, ang ganda ng weather. So, pag uwi ni Zion, baka lumabas kami, mag-park or magtabing dagat ulit. So, basta mamamasyal kami mamaya. Yan lang. Bye guys! Thank you for watching! Bye guys! Thank you for watching! Say, thank you for watching! Thank you for watching! Say! Bye-bye! Ininit mo yan.